Pag-usapan pa natin ang mga isyong hinaharap ng Malacanang kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, ano ba yun? Kailan lang sinabi ng palasyo na haharap at magpapaliwanag ang mga miyembro ng gabinete ni Pangulong BBM sa Senado? Bakit nagbago ang desisyon, Julie? Paps, kung maaalala, Lunes lang Oo. sinabi na hindi daw pipigilan ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang mga gabinete. At papayagan nga humarap, ipaliwanag, ilatag yung nangyari kung may mga katanungan pa. Monday afternoon yan, nung sinabi ni Yusek Claire. Pero ang sabi nga ni Yusek Claire, gabi daw, nung same day, nung natanggap ni Senator Amy Marcos yung letter ni E.S. Bersamin. Ibig sabihin daw, nagkaroon ng pag-uusap at napagdesisyon na ng mga miyembro ng gabinete na okay na. Sapat na yung nasabi nila na ipaliwanag na. And actually, dahil nga nagkaroon na ng preliminary findings, so parang I think, or they think, sapat na yon. Okay, umaapila si Senadora Amy Marcos na muling ikonsidera ng gabinete ang pagdalo sa hearing. Posible pa ba yung mangyari, Julie? Ang sabi kanina ni Yusek Claire, Paps, wala pa daw sagot si E.S. Bersamin kasi kanina hindi pa na-i-apply. So parang ngayon, sinabi nga yung appeal at nagpadala ng letter, wala pa daw sagot. Pwede pa magbago ng desisyon. Tingnan pa Si natin ES. ngayong gabi kung may lalabas na statement si E.S. or bukas kung haharap. Okay, habang nasa The Hague si VP Sara Duterte, nagpasalamat siya kay PBBM dahil mas naging malapit daw ang kanilang pamilya ngayong nakakulong si dating Presidente Duterte. May nasabi ba tungkol dito ang palasyo? Ako, Paps, hindi pa ito napapag-usapan at hindi pa sila sumasagot nung tinanong nga tungkol dito. So wala pang nasasabi yung palasyo sa ngayon. Okay, naghahanda na raw ang AFP para sa posibleng invasion ng Taiwan sa gitna ng aggression ng China. Anong opinyon ng palasyo tungkol dito? Una, Paps, wala naman daw nakikita nga dapat ikabahala yung palasyo tungkol dito, no? Pero ang sinabi nila, okay nga din daw na nag-issue or naglabas ng reminder si General Browner para dito sa tropa ng pamahalaan and mismo sa public para daw mapaghandahan lahat ng contingency natin. And doon naman sa nasa around 250,000 na Pinoy sa Hong Kong, or sa Taiwan rather, tinitiyak naman ng pamahalaan na hindi sila pababayaan at merong plano para sa kanila sakaling ano man daw yung mangyari. Okay, ang China, Julie, naglabas din ng advisory sa anilay unstable public security ng bansa. May reaksyon na ba ang palasyo tungkol dyan? Yung paglalabas naman daw ng mga advisory na ganyan, function naman daw talaga ng embahada yan, lalo na yung Chinese embassy yung naglabas niyan. And ang sinabi ng palasyo, siguro daw isa sa mga nakikitang dahilan ng China sa paglalabas niyan, yung POGO operations dito sa bansa, na karamihan nga daw mga Chinese nationals. Ina-assure naman daw ng palasyo o ng gobyerno na hindi naman tina-target ng pamahalaan yung specific race or nationalities. Kumbaga, kung meron daw dayuhan kasi, welcome ang lahat ng dayuhan sa Pilipinas, pero kung merong dawit sa krimen, dapat managot sila sa batas. Okay, Julie, anong opinion ng palasyo sa 200 peso wage hike na hinihiling ng ilang labor groups? Paps, nauna na daw na ipinag-utos ng Pangulo yung pagre-review ng regional tripartite sa 16 regions sa bansa. Yung iba nga daw nakapagpatupad na ng wage increase. So, dapat daw mabalanse pa yung interest ng employer at ng employee para daw mas holistic o mas malaman kung ano ba talaga yung tamang sweldo or arawang sahod para sa mga manggagawa. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.